Lahat po magsabi ng praise the Lord. Let us open our Bible. Please read Matthew chapter 21 verse 22. Praise the Lord. And all things whatsoever ye shall ask in prayer, believing ye shall receive. Ito'y sinalita ng ating Panginoong Hesukristo. At tanong natin, sino ba siya na magsalita ng ganito? Remember, He is all-powerful. He is the creator of everything. So, meron siyang karapatan na magsalita ng ganitong klaseng statement. Imagine, and all things, whatsoever you shall ask in prayer, lahat ng mga bagay na hihingiin sa dalangin, paniwalaan, at ito ay matatanggap. So, importante dito yung paniwalaan. So, sa buhay natin, lalo't na tayo dito sa main church, dapat lahat ay idalangin natin ng ating mga hinaharap na challenge, lalo't na sa ating mga kongregasyon, misyon, at lahat ng ating mga ongoing na mga proyekto sa ating mga churches at sa mga darating pa, mga pioneering works, mga kongregasyon na patuloy lumalaki, lumalawak, mga pioneering works sa mga iba't ibang mga lugar sa ating bansa at kahit sa labas ng bansa. So lahat hingiin natin kasi may kakayahan siya. Meron siyang kasapatan na ibigay ang lahat na anumang gusto niyang hingiin natin sa Kanya. Praise the Lord! Lahat ba talaga? Yes, lahat kaya niyang ibigay. Basta paniwalaan natin, bawat hinihingi natin sa Kanya, paniwalaan natin na ito'y ibibigay niya. Lahat, ang karanasan, ang karamihan naman hinihingi natin, kung saan tayo troubled, kung saan tayo burdened, kung saan tayo obligated, saan tayo nagkaroon ng responsibility. Yun na yung mga burdens natin. Na lahat ng mga troubles na yan, hingiin natin lahat kay Lord Jesus Christ. Na bigyan niya ng kasagutan, bigyan niya ng katugunan. Kasi lahat ng bagay hingiin natin sa Kanya. So lahat ng mga trouble sa ating buhay na kabigatan, hingiin natin lahat yan, lutasin lahat yan ni Lord Jesus Christ. Basahin natin. Psalms 34, verse 17. Praise the Lord. The righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them out of all their troubles. Yan. The righteous cry. Gamitin natin yung karapatan natin bilang mga righteous people of God, bilang obedient children of God. Gamitin natin yung ating privilege. Gamitin natin yung ating itong promise ng Diyos sa mga righteous. The righteous cry, and the Lord heareth. Huwag nating sayangan yung ating buhay na ginawang righteous ng ating Panginoong Hesukristo. Forgiven, cleansed, and strengthened to maintain good works, to maintain righteousness and holiness. Through the power of God, through the grace and the help of our Lord Jesus Christ. So gamitin natin yung pagiging righteous. Di ba may sinabi pa dyan, the prayer of a righteous man availeth much. So kung tayo'y nakaka-avail sa mga dalangin na ating gagawin, being righteous, then lahatin na natin hingiin sa mga prayers natin. Whether it be private prayers, personal prayer, like this prayer meeting, hingiin natin as much as we can remember, hingiin natin as much we can recall, hingiin natin as much as we can have the concern. Hingiin natin lahat. Kaya pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Ginaguide niya tayo, inaalalayan niya tayo sa Kanyang instruction para yung mga troubles natin na hinaharap natin, it will never remain as trouble. Bakit? Malutas ang mga troubles na ating hinaharap sa bawat kongregasyon natin at dito sa sarili natin. Marami pang mga pioneering works na dapat nating
tutukan sa pag-pray. Katulad sa Samal, katulad sa Katindo, katulad sa Astorga. Wala pa silang simbahan doon, nagre-rent pa sila. Katulad sa Kasantiagoan, may problema tayo doon. Kasi yung may-ari ng lupa, hindi pa naman donated yun, gusto niyang isangla ang kanyang property kasi urgent, kailangan nila ng pera sa pamilya nila. So, instead na isangla na lang sa iba, mapaalis yung simbahan, tayo na lang ang magtanggap sa sangla. O tayo ang magbayad para masangla, para mahawakan natin yung property. Mahirap ma-disturb yung ating kongregasyon doon. 70,000 man lang. So, i-pray natin yan. At sinabihan na ni Pastor Tam na gumawa na kayo ng counterpart ninyo para bago natin dalhin sa government natin. Lahat ng mga kailangan natin na mga churches na hindi pa tapos, pending, sa kakulangan ng sometimes yung kahirapan ng daan, like dahikan, financial, yung parsonage ni Pastor Dudong, Jensen, kailangan natin sirain at itayo na kahit light materials man lang, kasama na ang sa likod sa parsonage, then marami pa mga churches na dapat nating i-pray sa ating Panginoong Hesus. Lahatin na natin yan. Praise the Lord. Basta yung paniwala natin, hindi pwede na mag-alinlangan. Yung ating faith, huwag mag-alinlangan. Unang-una, God is capable. God is able. God is powerful. God is very rich. Nandyan sa Kanya. Kaya minsan ang ating Panginoong Kristo nag-remind sa Kanyang mga alagad, hindi kasi kayo humihingi sa akin. Hindi nyo kasi yan dinadalangin sa akin. So, nire-remind tayo ng Diyos. Lahat ng ating, kayo, personal ninyo, may mga necessities kayo. Kami, meron din kaming necessities. Tayo, meron tayong necessities. Ang tanong, did we ask all things for the solution of our problems? We should ask. Kasi may kasagutan yan, 100%. Hindi tayo makarating ng ganitong ating journey sa paglilingkod sa Diyos successfully kung walang supply ang Diyos, kung walang answer ang Diyos. So nabuhay na tayo sa Diyos, nabuhay na tayo sa dalangin. Praise the Lord. Hingi lang tayo ng hingi sa prayer. Kaya si Jesus nagre-remind sa atin, hindi kasi kayo humihingi. Minsan ang reason na hindi mo hinihingi, una, wala kang faith. Maybe, baka unworthy ka. O kaya malayo ka na sa Panginoong Diyos. Dama mo na yung layo ng Diyos. So ngayong gusto ng Diyos sa atin, keep in touch with Him. Be strong in the Lord. Para may privilege tayo, maging righteous tayo. Hingiin natin ang lahat. Huwag tayong mag-atubili, humingi sa Diyos. Ay pag-alanganin. Praise the Lord. Kay gamanan siya buhi siya, dato siya ang tag-iya sa tanan. Gamito na to ang relasyon na to nga maayo din sa atong buhin Diyos. Siya naguna, gikan naguna sa iyang baba. Galing na po yan sa bibig ng ating Panginoong Kristo. At ang sinasabihan niya yung mga nagsiserve sa Kanya, naniwala sa Kanya. Yung mga tumalikod sa kasalanan, yung sumunod sa Kanyang mga utos. Siya yung sinaharap nila. Humingi kayo lahat. Paniwalaan nyo at matatanggap nyo yan. Kaya si Lord Jesus Christ nag-remind na rin dito, hindi kasi kayo humihingi. Basahin natin. John 16:24. Praise the Lord. Hitherto have ye asked nothing in my name. Ask, and ye shall receive, that your joy may be full. Yan. Hindi kasi kayo humihingi sa aking pangalan. Hindi nag-pray. Una, walang faith. Ikalawa, walang concern. Ikatlo, not doing the responsibility of that person. Kaya napaka-importante sa buhay po natin. Ang Diyos na, ang ating Panginoong Hesukristo na ang nagsabi, ask anything, ask all things, para ma-full ang inyong joy. Bakit? Bakit ma-full ang joy? Walang maiwan na problema na hindi lutas. Bakit ma-full ang ating joy? Walang pangangailangan na hindi ma-provide.
Bakit ma-full ang ating joy? Walang mga proyekto na hindi matatapos. Bakit ma-full ang ating joy? Walang mga pangangailangan na hindi niya kayang lutasin at i-provide. Kaya ganun, hingi lang. Prayer is the key. And obedience dyan sa Kanya. Lalo't na ngayon, prayer meeting natin. Malaking bagay na nagkakaisa tayo sa ating mga dapat idalangin sa ating hinaharap. Personal at pangkalahatan. Personal, lokal sa Davao at pangkalahatan at sa abroad. Ang Canada, nagbigay na sa akin ng status ng kanilang church. God be willing, by June, month of June this year, maglipat na sila sa bagong property. Tapos yung basement, yun ang ayusin para maging bagong sanctuary. Praise the Lord. So at least na-down na, ginagawa na. Maganda ang location, sabi sa akin ni Pastora Edith. Accessible siya sa mga tao. Accessible sa transportation. Accessible sa mga necessities. Maganda ang lugar. So maglipat sila by month of June. Nung una, pinipray lang natin yan na magkaroon ng bagong house of worship. Ngayon, ongoing na. Amen? Praise the Lord. So, ganun. Pray. Pray lang ng pray. Sigurado yan. Lalo't na tayo ngayon, nagkakaisa tayo sa prayer dito ngayon, tonight. Tandaan natin yung mga dapat nating i-pray. Mamaya sabihin ko yan bawat isa para makasali ninyo. Bakit kailangan ko kayo na tulungan nyo ako mag-pray? Bakit kailangan nyo tulungan ko rin kayo mag-pray? Mahalaga kasi yung prayer sa mas marami na nagkakaisa sa prayer. Basahin natin. Matthew 18 verse 19. Praise the Lord. Again I say unto you, that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. Yes. Dalawa na nagkakaintindihan, nagkakaisa, nagkaka-agree dito sa lupa na anumang hingiin na bagay, ito'y mangyayari sa kanila sa pamagitan ng aking Ama na nasa langit. Imagine, the Heavenly Father, the living God which is in heaven can stretch His hand over us on earth. Tama man yung sinabi dyan. The hands of God are not shortened that it cannot save, neither His ears are heavy that it cannot hear. Hindi maiksi, hindi bingi, kahit nasa langit siya, He can stretch. Naalala ko yung buhay ni Sister Merly, yung spinal. Ang layo ng Panginoong Diyos, nasa langit na, ang ating Panginoong Kristo. Pero nakita yung kamay niya na yun ang pumasok doon sa kanyang katawan. Hinila yung slip disc siguro nangyari doon. Pak! Lumagotok. Pak! Tayo kagad siya. Until now, hindi na yan bumagsak sa paglakad. So, yun din ang ating mga hinihiling sa Diyos. One by one. Walang isa dyan na i-skip ng Diyos. Kasi ang sabi ni Jesus Christ, all things. Praise the Lord. But you must believe. Importante yan eh. Alam mo kasi, bakit you must believe? That is the only way you can make God happy. That is the only way you can make God being well pleased. Na kahit malayo siya, hindi nakikita, pero damang-dama mo, buhay siya, naniwala ka na siya ay hindi sinungaling. Ngayon, para walang magiging hindrance, yun na, patuloy tayong manatili sa Diyos through obedience sa kanyang banal na salita. And let us use this privilege. Amen? Praise the Lord. Malaking privilege ito. Sabihin ko po. Basahin natin. John 15:7. Praise the Lord. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. O, di ba? Maliwanag yan. Kung kayo manatili sa akin, at ang aking mga salita manatili sa inyo. So, nagkaroon tayo ng
obedience, abiding in His words through obedience, at saka yung words niya mag-abide sa atin. Ibig sabihin mag-abide sa atin, it will not fail. Mag-abide sa atin, meaning to say, it will not being undone or unfulfilled. Pag sinabi, my word abide in you, tutuparin ko ang aking pangako sa inyo. Kung kayo mag-abide sa akin, ang ibig sabihin mag-abide kayo sa akin, huwag kayong umalis sa aking inuutos sa inyo. I-apply nyo yan, gawin nyo yan. Ang aking kautusan. Yan ang ibig sabihin. At sinabi dito, ye shall ask what you will. Humingi kayo kahit ano. Wala siyang limitation. Wala siyang tinatawag na hindi niya kayang gawin. Ask what you will. Lahat ng congregation, i-pray natin. Lahat ng mga churches, i-pray natin. Lahat ng mga necessities, i-pray natin. Lahat ng mga kaluluwa, i-pray natin. Kaya niya lahat yan, i-sustain. Amen? Praise the Lord. Lahat ng ating mga necessities, i-pray natin. Lahat ng mga proyekto natin, i-pray natin. And it shall be done unto you. Fulfilled. Matapos. Mangyari. Ibig sabihin, may performance. May resulta na maganda. Positibo. So, ang pag-abide natin sa Diyos, ito, basa. 1 John 3:22. Praise the Lord. And whatsoever we ask, we receive of Him, because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. This is our privilege. As we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight, whatsoever we ask, we receive of Him. Tagal na nating nag-receive sa mga inas natin sa Diyos. Praise the Lord. But we can never stop asking from God because our life getting higher. Our responsibility getting higher. Our ministry getting wider. Nagapalawak nagapalaki. Unlike nung single ka pa. Unlike wala ka pang anak. Unlike marami ng anak mo. Unlike maliit pa yung kongregasyon mo. Unlike wala pa tayong mga branches noon halos. Pero ngayon, lumalawak na. Pati yung international mission natin, naghihintay na lang yan. Dalangin natin yan. Let us not drop that welcoming people sa ating dadalhin na Word of God. Praise the Lord. Pray natin kasi nandyan si Sister Deborah, yung ninang ni Pastor John Mark, pati yung kanyang kasama sa buhay na si I forgot his name. Mag-welcome yun sila Australia or New Zealand. So, kausapin ko, God be willing, bukas. Pray natin yan. Then, yung India, matagal nang tumatawag. Myanmar, welcome din sila doon. In His time na lang. So, idalangin natin ito kasi ang Diyos ang siyang gagawa ng fulfillment po nito. Yung mga pioneering works natin, lumarami, lumalawak. Kaya patuloy natin itong idalangin sa ating Panginoong Diyos. So yung privilege na we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. Aside sa commandments ng Diyos na nakasulat sa Biblia na ino-obey natin, ina-apply natin sa buhay natin, and every temptation, and every trial, we never painted, hindi tayo nang hina sa pagsunod nito ng buong puso. Then, yung pleasing na mga bagay para sa Kanya, gagawin din natin. Ano yung pleasing? Let us put our concern for the work of the ministry. Yung tatlo na yan. For the edifying of the body of Christ, for the work of the ministry, and for the perfecting of the saints. Yun ang ating gawin
pleasing yan sa harapan ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Nakapagbibigay yan ng kalugod-lugod sa ating Panginoong Diyos. So, pray natin lahat kasi without Him, we can do nothing. Kaya ang inawit natin kanina, Jesus is all the world to me. Yes, indeed, siya ang lahat sa atin. Kaya gusto ng ating Panginoong Diyos na lagi tayong obedient. Kasi pag mag-disobey tayo sa Kanya, anytime, day or night, wala. Ang tayo mismo mag-condemn sa sarili nating puso na hindi tayo worthy. So wala tayong muka na i-pray sa ating Panginoong Diyos. Pero habang sumusunod tayo sa Diyos, use that privilege. Kaya iwasan natin ang pagkakasala. Paano tayo hindi magkakasala? Yung simple na sinabi ni Jesus, watch and pray always, that ye enter not into temptation. Bago ka uminom ng tubig, kumain ng something sa umaga, huwag ka muna kumain. Huwag ka munang uminom. Anong gawin mo, Pastor? Pagkising mo, nandiyan ka pa sa higaan mo, uminom ka muna kay Kristo. Kumain ka muna kay Kristo. Inhale mo muna si Kristo. Pumikit ka at magdalangin ka. Mag-communicate ka kay Lord Jesus Christ. Siya yung ating strength. Siya yung ating pagkain. Siya yung ating pinakauna sa lahat. Bago tayo sa ating physical body. Praise the Lord. Yan, lagi. Yan lagi ang gagawin natin para lagi tayong filled ng Spirit of God at tayo mismo hindi magkakasala. Kasi inuuna natin siya eh. Di ba yung mensahe dito minsan, I set the Lord before me and I shall never be moved. So paggising mo pa lang sa umaga, huwag ka munang uminom ng tubig. Huwag ka munang mag-coffee. Si Kristo muna ang unahin natin, maging almusal natin. Si Kristo muna ang unahin kasi natutulog tayo, breakfast yan eh. Breakfast sa food intake sa stomach, breakfast pa sa activity natin, communication sa Diyos because you are sleeping. After that, nagising ka, na-break mo yung fast mo, kumain ka, unahin muna kainin si Kristo. Unahin mo muna i-inhale ang Spirit of God. Unahin mo muna papasukin si Kristo. Unahin mo muna kausapin si Kristo. Unahin mo muna tanggapin mo anong message ni Jesus sa buhay mo. Unahin mo munang tanungin si Kristo, Lord, what I should do, what I must do today. Praise the Lord. Unahin mo lagi siya. Unahin natin lagi siya. Kasi pag hindi natin gagawin yan, baka masingit yung masamang espiritu, magkasala tayo. Tayo na mismo mag-condemn sa sarili natin. Basahin natin yan. 1 John 3:21. Praise the Lord. Beloved, if our heart condemn us not, then have we confidence toward God. See? Pag wala kang naramdaman na guilt dahil you are being faithful and obedient by the Spirit of God, then meron kang confidence sa Diyos. Lumapit, humingi ng anuman. So kailan mangyayari ito? Pag inuna natin lagi ang Diyos. Praise the Lord. Before taking something into your body, materially, literally, unahin mo muna ang pagdalangin sa Kanya. Unahin mo munang tawag sa Kanya. Lahat, in all your ways, acknowledge God. Ay napakasarap ang buhay. Na lagi tayong ginagabayan sa langit. The eye of the Lord, yung message ng choir minsan, in heaven's eyes, there are no losers, but only people like you who are amazed by the grace that we can find. So, are you not amazed by the grace of God? Of course, you are amazed. I am amazed. Bakit? Imagine all things that we ask, He can give. Lahat. Kaya, huwag tayong magkuripot sa prayer. Huwag tayong magkuripot sa pag-ask sa Diyos. Amen? Hindi ito sabihin na, hoy, maulaw po ka. Hindi. Galing sa Kanya yung statement, whatsoever ye ask, that your joy shall be full. Para walang maiwan sa inyong kalungkutan. Kasi may mga unsolved problem.
May mga unfulfilled na mga projects, may mga unfulfilled na mga heart's desire mo. So hindi kumpleto yung joy mo. So kaya sinabi ni Jesus, ask all things, ask anything, and that your joy shall be full. Kaya salamat tayo sa ating Panginoon Diyos. Privilege natin ito. Meron tayong boldness. Meron tayong access sa Kanya. Basahin natin. Ephesians 3:12. Praise the Lord. In whom we have boldness and access with confidence by the faith of Him. Yes, meron tayong boldness, tapang. Meron tayong access. Ibig sabihin yan, meron tayong daan na makarating tayo sa Kanya ang ating prayers. With confidence, by faith, by the faith of Him. See, napaka-importante yung faith talaga. Laging binabalik. Hindi man ka mangayo sa Diyos, gawa kay pagtuo. You cannot ask anything without faith. But if you believe, then you can ask. Pwede kang humingi. Kasi meron kang confidence. Kaya nga lang, yung confidence na yan, yung access na yan, yung confidence na yan, huwag mong walain sa buhay mo, huwag mong i-drop. Na paano mo yan hindi ma-drop, hindi ma-cancel, hindi ma-invalid? Ano yun? Keep in touch with Him. Tuloy yung iyong obedience, tuloy yung pagka-prayerful mo, tuloy yung pagsunod mo sa ating Panginoon. Huwag mong hayaan mawala yan. Napakalaking yan, napakalaking factor yan sa buhay natin. Kaya tayo magtagumpay sa buhay natin sa sanglibutang ito. Praise the Lord. Physically, above all, spiritually. So, keep that privilege, maintain that kind of status, that you have the access and you have the boldness to approach God in prayer. So anong advice sa atin lahat? Basa, Hebrews 10:35. Praise the Lord. Cast not away therefore your confidence, which hath great recompense of reward. Yan. Huwag niyong itapon ang inyong kapanatagan ng inyong loob na merong dakilang gantimpala. See? Bakit? There is recompense of reward, yung ating confidence. So wag nating sirain yung ating relasyon sa Diyos. Wag nating putulin ang ating communication sa Diyos. Wag nating hintuan yung pag-obey natin sa Kanyang words, commandments. At wag nating panghinaan yung mga ginagawa natin, what are those pleasing in the eyes of God. Kung ano yung pleasing sa Diyos, wag tayong manghina dyan. Be not be weary in well-doing. Kasi itong buhay natin, sabihin ko po sa inyo, habang tumitik-tak yung orasan, anytime kunin tayo ng Diyos. Anytime mamahinga tayo sa sanglibutang ito. Kahit pinoproject pa natin sa isip natin, I can reach 80 years old. Napakabilis lang ng panahon. Sabihin ko po sa inyo. Bilis lang. Look at our brethren who were still together with us at those moments. They reached the end of their term. They are gone with the Lord. Basta importante with the Lord. So tayo papunta dyan. So ngayon, dahil limited pala yung buhay natin, limited pala yung time natin, let us excel in the Lord. Let us abound in the works of the Lord. Yung sinabi dyan, be steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Alam mo kilala niyo si Brad Bungalo? Nakalilibing lang natin dyan sa Gumalang, malapit doon sa libing ni Pastor Francis Diala. Nagsimba yung mga anak nung Sunday. Sabi ko, praise the Lord, Kati, maayo kay nakasimba ka. Kimod, may kay nakasimba ka. Alam mo nung sabi nila sa akin, Pastor, ito na yung pinaka-legacy na iniwan ng Papa namin sa buhay namin. Yung kaligtasan. This is the greatest legacy which our Father left to us. Praise the Lord. O kaya tayo mga anak ng Diyos, kung meron man tayong greatest legacy
that we can inherit our children, walang iba. Itong pagiging righteous, itong pagiging obedient, itong pagiging having the boldness and the access to approach God. Itong ating pag-abound sa work of the ministry. Itong paggawa natin what are those pleasing in the eyes of God. Kasi itong ating ginagawa dito, matapos din ito. Pero meron tayong ma-inherit someday. Praise the Lord. This is how we invest our investment up there in heaven. Magiging partakers tayo mamaya kay Kristo Jesus sa kanyang glory. Last verse. Hebrews 3:14. Praise the Lord. For we are made partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Praise the Lord. Yan ang tandaan natin. Kailangan marating natin yung finishing line. I am talking about that anytime God will take us of this world. Anytime we can reach the finishing line of our existence dito sa sanglibotang ito. Siguraduhin lang natin na ma-hold natin yung ating confidence na nasimulan na natin na ito'y ating gawin pang matibay hanggang sa katapusan. Praise the Lord. Kaya idalangin natin lahat na ating mga hinaharap ngayong gabing ito sa ating prayer meeting. So do not forget the Kasantiagoan congregation. Yun na yung isasangla ng may-ari yung lupa. 70K. Hinihingi ni Pastor Tam sa kanila kung magkano ang kanilang, yung bang in-organize ni Pastor Tam, mag-ano muna kayo dyan. Magkano counterpart nyo bago natin sabihin ang government sa ating church. Jensen Church General Renovation. Meron ng 10K na pundo, kulang pa yan. So mag-i-schedule kami March na ata. Galing namin sa Malaysia. Lahat yung magtatrabaho, yung mga pastors dito, Pastor RJ kasama namin, mga pastors sa Pangauan at saka sa Marble, mga members, nagvoluntary na sila sa aming pagbisita doon. Kaya pinakuha ko na yung sukat kasi ma-measure man yan. Lalo't na mayroon tayong engineer dito, Brad Silio. Ma-compute niya anong mga materialis para canvas doon. At least, bago tayo magpunta doon, alam na natin yung gagawin natin. Iwanan man yung trabaho, tapos na magagamit na nila. Praise the Lord. Jensen Church General Renovation. Kananga New Church. Yung Kananga, ililipat yung simbahan. Meron na silang starting 20K doon. Sabi ko, alanganin yan. Hintay kayo. Kasi nagalikom pa tayo ng budget. Itong general monthly pledges natin, tsaka yung mga pledges ng mga pastors, dyan pagkukunan. Nag-generate. Plus, turbo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Opal Church Extension of Occupation. Kasi March na lang yung agreement nila sa may-ari for free. Free yan ha. Ayaw ko, ilang taon na sila dyan. March, magtapos. Kinausap ko si Sister Ruby kanina. Sabi niya, support prayer, Pastor Chit. Hintayin ko na lang yung may-ari, ano ang opinion niya. At i-pray natin yung favor ng Diyos. Paarkilahan man kami doon, nung minimal lang, kaya lang namin. So let's pray for Upol, Extension of Occupation. Katindo, Pioneering Works. Church lot, meron na tayong binibili na church lot doon. Almost babayaran na natin full. Tapos yung pagtayo ng simbahan. Anyway, habang wala pa yung simbahan, merong bahay doon na pinagamit na may-ari. Yun yung pinagdarausan namin ng child education. At least may temporary silang magamit doon. At rumarami sila doon by the grace of God. Praise the Lord. So let's pray for Katindo, Pioneering, tapos yung church, tsaka lot, ma-erect yung church doon by the mercy of God. Samal Pioneering Works, umahanap na sila doon ng maarkilahan.
temporary, habang wala pa tayong na-acquire na lupa, para meron na silang church talaga doon. Yun yung itatransact ni Pastor RJ sa may-ari. Hindi niya raw naabutan yung may-ari. He went somewhere for emergency. Ngayong gabi niya kausapin, mga 8:30. So let's pray na baka pwede tayong gawing caretaker sa property niya. Kasi iniwanan ng renter, hindi nagbayad. So let's pray. Kung arkilahan man, yung affordable lang. Yan muna magsimula ang Samal Pioneering. Season Pioneering, Pastora Inday Grace Cabading. Si Pastora Grace Cabading, pinull out doon sa Sabah. Kasi meron naman siyang pamilya doon. Isa lang kasi sila doon. Sabi ko, Pastora, dapat meron kang base dito sa Pilipinas. So meron naman tayong pastora doon, Pastora Grace Lynn. Nakakabisita naman siya doon. So nandoon siya ngayon sa season for pioneering work. Nasa siya ngayon, San Roque. Doon siya nagbe-base. Pray natin na ma-establish yan. Then, Isulan visitation. Gusto kong magbisita sa Isulan. This might be during our visit sa Jensen. Mag-pass by ako sa Isulan. Gusto kong makita talaga. Ano na ang status ng ating kongregasyon doon. Praise the Lord. Mabisitahan sila doon. Then, i-pray natin ang completion ng mga churches na natayo na pero alanganin. Like Dahican. Nag-decide na si Pastor Alan na kahoy na ang ituloy nila. Kasi hindi makarating doon ang mga graba, simento dahil sa hirap. Sabi ko, kahoy na. Anyway, nahalublaks na yung panimulain. So, magagabas na sila doon. I-pray natin. Taga-naga congregation, yung parsonage, i-pray natin. Nasimulan na, naatipan na, matatapos ito. Maulawin, church dapat ma-renovate. Napaka-iksi ng atip, napaka-init. Kawawa si Pastor Manny. Ginawa nila yung mababa kasi mabagyo doon eh. Ngayon, hindi na tayo matakot sa bagyo. Praise the Lord. God will provide, God will protect. So, dapat baguhin yung maulawin congregation. Ibid, at least, operational, finishing na lang. Alubihid, pray natin kasi ang mga members doon, nag-angkin-angkin na sila. Yung anak niya, nag-angkin siya, magpa-tiles. Yung ibang membro doon, nag-angkin sila, magpabintana. Kasi, natayo na yan. I-pray pa rin natin by the grace of God. So, let's pray for all those churches. Canada, i-pray natin yung new house worship na maging smooth ang kanilang pag-transfer doon by June 2026. Plus yung renovation ng gawing church doon sa ilalim. Kaya sabi ko nga kay Pastor Edith, mahal ang labor dyan, mahal ang pakyaw dyan. Pamasahian nyo na lang si Pastor RJ kasi may skill yan. Paano mag-ayos ng interior. Praise the Lord. So, magamit pa siya doon, nakapag-preach pa siya doon. Baka makamura pa yung ating kongregasyon. Sandakan, pray natin. Yung visitation namin, alis kami dito February 3, then dating kami doon 4, at yung alis namin doon 16, 17 kami magbalik for anniversary and for the renewal of our license doon through Pastor Agustin Saang. Let's pray for the fruitful and successful visitation sa Sandakan, Sabah. At ma-prepare na rin yung venue, God's will. Pray natin yan na merong lugar makita sila malipatan na malaki-laki na simbahan para sa future conference ng mga pastors. Let's pray for Hong Kong congregation. Until now, nasa plaza pa sila. Nasa public places pa sila. But let us have faith in God na merong membro doon na pagpalain ng Diyos, maka-afford, makabili ng kahit plot muna para maging place of worship. Let's pray for the main big church. Bakit kailangan natin ng mayroong big church sa main? Kasi yan yung image ng Holy Place International Ministry, pangkalahatan. Para every June 15 magpunta dito, yung ating mga kapatiran. Wala tayong malagay doon sa labas. Kawawa naman din sila.
So at least meron tayong mauwian sa pangkalahatan na ma-accommodate sila. Let's pray for that. Huwag nating i-drop kasi lahat yan may mga pangitain ng pinakita ang Diyos. Yaman man lang sinabi na all things whatsoever ye ask in prayer, believing, gawin na natin ito lahat. Amen? Praise the Lord. Then pray for our visitation to Sandakan. At sa February 21 hanggang 24, mayroon kaming visitation sa Bacolod City and Iloilo City. Please pray for this. And pray for Pastor Tom for more strength and good health. Kasi may edad na kami pareho. Mas nauna siya sa akin ng 10 years. So let's pray for his strength and good health. Marami pa siyang mapupuntahan. Busy pa siya. By March, mag-visit sila doon sa London. Let's pray for fruitful visitation. So lahat, pray natin ang mga pastors, lahat ng mga churches. Aside sa mga personal ninyo, huwag niyong kalimutan, i-pray ang inyong mga pangailangan. Lahat yan. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.